Magandang araw sa inyong lahat. Tayo ay magbabalik tanaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nobelang gawa ni Dr. Jose Rizal, isa sa ating mga bayani. Ito ay panitikan na isa sa pinagmamalaki ng ating bayan at ito ang El Filibusterismo. Ang tatalakayan natin ngayong araw ay ang ika-8 kabanata nito. Pero bago ang lahat, sino-sino ang mga tauhang kabilang sa kabanatang to? Halina't panoorin. Mga tauhan at ang tagpuan. Malalaman din niyang pinili ko pang ako ang masanla kaysa masanla ang Agnos na bigay niya sa akin. Siya si Juliana, mas kilala sa tawag na Huli, anak ni Kabesang Tales at kasintahan ni Basilio. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Siya naman si Basilio, isang binata, nakapag-aral ng medisina dahil sa sariling sikap at siya ang kasintahan ni Huli. Pinadadalahan tayo ng Diyos ng gayong mga parusa dahil tayo ay makasalanan o may kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y tinuruan natin ng kabanalan subalit hindi natin ginawa. Yan naman si Hermana Penchang, amo ni Huli na siyang mababanggit sa kwento. Lahat tayo, Ama, ay babalik sa alabok at ipinanganak na walang saplot. Yan si Kabesang Tales, anak ni Tandang Selo at ama ng magkapatid na sina Huli at Carolina. Tikisin mo na. Ipagpalagay mo na lang na ang 30 pisong iyon ay natalo sa sugal o kaya'y nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Siya si Tandang Selo, ama ni Kabesang Tales na napipi dahil sa nangyari sa anak at apo. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ay naganap sa bahay ni Kabesang Tales at sa simbahan ng San Diego. Talasalitaan. Ingkong na ang ibig sabihin ay lolo o matandang lalaki. Tampipi naman na may kahulugang bagaheng lalagyan ng gamit o sinaunang sisidlan. At huli, nanangis na ang ibig sabihin ay pag-iyak o pagluha. Ngayon, dumako naman tayo sa buo ng ika-8 kabanata ng El Filibusterismo. Nang magising si Huling namumugto pa ang kanyang mga mata, ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling naghimala na makapagpadala ang birhen ng 250 pisong pantubo sa kanyang ama, ngunit walang nangyaring himala. Nang mag-uumaga na, nakita ni Huli ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampipi at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Pagdating po ni Ama, pakisabi na ako'y napasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko ay marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Habang nasa daan, napahinto si Huli at nanangis. Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihanan siya nang hindi siya makabigkas ni isang salita. Walang maibukang pangungusap sa kanyang mga labi, kundi mga impit na ungol lamang. Nagkagulo ang mga panauhing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Napipi na! Hayan, naintindihan niyo ba ang kwento? Hayaan niyo't ating iisa-isahin. Ang unang tagpo ay makikitang nagising si Huli nang namumugto pa ang kanyang mga mata. Siya ay nagbabakas sakaling gumawa ng isang himala ang birhen na makatutulong upang matubos ang kanyang ama, ngunit siya ay nabigo. Sa ikalawang tagpo, nakita ni Huli ang kanyang ingkong o lolo na nakaupo sa isang sulok. Kinuha niya ang kanyang tampipi na o sisidlan at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito o magmano. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na si Huli at sa daan ay siya ay napahinto at nanangis. Nang makaalis si Huli, naiwan mag-isa si Tandang Selo sa kanilang bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng magaganda upang magsimba sa Misa Mayor at mamasko.
Dahil nga Pasko, nakagiwian ng mga mamamayan na dumalaw sa kanilang mga kamag-anak. At isa na rito ang mga kamag-anak ni Tandang Selo na dumalaw sa kanya. Naguluhan ng mga kamag-anak niya dahil siya ay hindi man lang makapagkas ng isang salita. Sila ay nagulat at sinabing napipi siya. Tayo naman ay dumako sa mahalagang kaisipan at aral na matatagpuan sa kwento. Una ay ang paghalik sa kamay ng nakatatanda o pagmamano. Ito ay nagpapakita ng paggalang at pagrespeto sa kanila at hanggang sa kasalukuyan ay nakikita at nagagawa pa rin natin to lalo-lalo na ang mga bata. Ikalawa ay ang pagdiriwang ng Pasko na ayon sa matatanda ito ay pista ng mga bata. Sa kasalukuyan, tayo ay nagdidiriwang nito at ito ang isa sa pinakamasayang araw sa bawat taon na nagdadaan. Ikatlo ay ang paniniwala sa himala na hanggang ngayon sa kasulukuyan ay hindi pa rin nabubura sa atin. Matatandaang si Huli ay naniwala rin sa isang himala. At ang huli na pinakakakabulutan ng aral ay ang pagiging matatag at positibo. Pagiging matatag na huwag mawalan ng pag-asa at isipin na lahat ng problema ay malalampasan katulad na lang ng ginawa ni Huli. Pagiging positibo at nanalig siya sa Diyos. Tanong para sa klase. Sino ang mga tauhan? Saan naganap ang kwento at ano ang aral sa kwento?